Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na karma na. No one is above the law. Pagkakampi. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga po mga karibun natin, nasa thumbnail po natin kanina, nakarma na, no one is above the law, pagkakampi. Dahil po ito mga kababayan dito sa statement ni DOJ Secretary is Boying Rimulya. Sabi po dito, no one's above the law. DOJ vows rule of law improve of Sara Duterte's threat. Yan mga kababayan. No one is above the law. Pagdating po kay Vice President Sara Duterte, dahil nga po dito sa reklamo, kaso sa NBI, mga kababayan, na pinuntahan na ni Vice President Sara Duterte, sabi po agad ng, kasi under po ng DOJ ang NBI, di ba? Sabi agad ni DOJ Secretary SOG Boying Rimulya na no one is above the law. Yan mga kababayan. Mula po sa Politico 8 hours ago, the Department of Justice has assured the public that the preliminary investigation into the complaint filed against Vice President Sara Duterte is being conducted in full accordance with the law. Yan mga kababayan. Grabe, no? Pagdating po talaga sa Duterte, no one is above the law, mga kababayan, no? Kahit sino ka pa, kahit vice presidente ka pa, kahit former president ka pa, no one is above the law. Tama naman talaga. Yan ang dapat gawin mga kababayan. Ipakita sa taong bayan that no one is above the law. Even you are the president, vice president, mayor, governor, or whatsoever mga kababayan. Nobody is above the law. Pero, eto po. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi dito ni SOG Boying Rimulya that no one is above the law. Pero, eto naman. DOJ PNP hihingi ng dagdag na araw para magpaliwanag sa pag-aresto ng ICC kay ex-President Duterte. So, no one is above the law, mga karibin natin, pero dadagdag po sila ng araw, They will extend the 10 days. Ito sabi dito we will have a general answer for procedural issues, sabi ni Rimulya. We might have to get an extension because 10 days is not enough. So mag-extend din naman sila mga kabayan dahil ang 10 days daw ay hindi enough for them to gather those information na kinakailangan. So no one is above the law naman talaga. Dito makikita natin we're in. Mukhang may pinapabura niya ang batas. Why extend? Yun lang naman ang point ko dito. Kasi sinasabi niya dito kanina na no one is above the law, but sila, they extend the law. Ang batas po ay nagsasabi na within 10 days, kailangan yung file ng counter affidavit. But, because no one is above the law, kailangan nila mag-extend, mga kababayan. At hindi lang yan. Ito pa. Mukhang sinagot na po mukhang sinagot na. Or umaksyon na ang DILG. Di ba? Doon po sa sinasabi ni Governor Gwen Garcia na hihingi siya ng tulong dito po sa DILG, mga kababayan. No one is above the law. Sabi po dito, hanggat walang utos ng COMELEC, DILG, di muna aksyon kay Cebu Governor Garcia. No one is above the law. Cebu Governor Garcia is being suspended but still in position because the DILG believes na hanggat walang utos ang COMELEC,
pwedeng manatili si Garcia. But the ombudsman, no, already suspended. No one is above the law, mga kababayan. So, kung COMELEC po ang ating pagbabasihan, no, sa palagay nyo ba action ng COMELEC? Di ba? Sino bang nag-appoint dyan sa COMELEC chairman na yan? Si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Siya po ang nag-appoint dyan, mga kababayan. At sabi pa nga po, no, although ngayon sinasabi, eto pakita ko na lang muna. Although sinasabi nila ngayon, no, Marcos won't meddle in Gwen's suspension, Palace says, no. Hindi na muna makikialam or hindi magi-interfere, no. Yung Palasyo, si President Bongbong Marcos Jr. sa suspension ni Garcia. Pero nung mga nakaraang araw, mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. said, no, na dapat magkaroon ng due process itong pagkasuspende kay Governor Gwen Garcia, no. Okay, balik po tayo dito, mga kababayan. Gumalaw na po, no. Ito, I think tinutulungan nila si Gwen Garcia. Kasi I believe, mga karibin natin, no, hangga't hindi naniniwala tayo, hangga't hindi po nagbibigay ng statement ang COMELEC about dito kay Governor Garcia, I believe, no, na nagsasabuatan po ang mga ito to make sure Garcia will be in position, no. Kasi biruin mo, DILG, meron na pong ibig sabihin hindi susundin ng DILG yung kautusan ng ombudsman, na paalisin na sa pwesto dahil sinususpindi na nga itong si Governor Gwen Garcia. But the point is, no one is above the law. Sabi po ni, sino nagsabi? Si Buying, di ba? Says OG Buying Rimulya, sabi niya po dito kay Vice President Sara Duterte, no one is above the law. Pero pagdating po dito kay Gwen Garcia, parang it is already beyond the law, mga kaubayan. No? Hindi naman tayo marunong sa batas, pero di ba may kautusan na po ang ombudsman, no? But the COMELEC, yun nga lang, no? Yung DILG sumusunod lang pala sa COMELEC, not to the ombudsman. Ganun ba yun, mga kaubayan? Wala tayong magagawa. Hindi naman natin alam ang batas. Pero what I'm trying to point out, mga karibin natin, hindi ba dapat sundin rin ng DILG ang kautusan ng ombudsman? Di ba? At magdesisyon agad ang COMELEC? No? Bakit patatagalin pa ng COMELEC? Madali lang naman dyan. Kung talagang gusto nilang matanggal or masuspindi itong si Gwen Garcia. Di ba? No one is above the law. Let us all remember that no one is above the law kapag kakampi nila. No? Kapag hindi nila kakampi pala. Wala eh. No? Kaya hindi natin maiwasang isipin, no, tayong mga ordinaryong Pilipino, that the law, no, yung batas natin para lang talaga sa may mga koneksyon at mga mapipera, mga kababayan. Di ba? Anyway, mga kababayan, ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon itong si Yusek Claire Castro. Sumagot na po ang Palasyo patungkol po sa impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. at ito po ang kanilang naging sagot. Bigyan po natin ng reaksyon to, mga kababayan. Ito na po. Teka lang, walang sound. Po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Uulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan at ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila na mas maraming batas.
Ako po, mukhang may pinaparinggan si, si speaker. Niloloko niyo ba ang taong bayan? Sabi, nung nag-file po yung Duterte Youth, sabi agad ni Claire Castro, mas maganda po kung gumawa kayo ng mga magagandang batas. Diba? Bulag ka ba, Castro? Ever since nag-start po ang administrasyong ito, hindi ka pa po PCO. Maybe you already noticed, no? Na wala nang ginawa ang Kamara. Wala silang ginagawang batas, magagandang batas, but to investigate Duterte, no? Mga kaalyado ng Duterte iniimbestigahan hanggang ngayon, 3 years na, mga kababayan. Tapos sasabihin mo ngayon na nag-file lang ng impeachment complaint kay Pangulong BBM, no? Yung Duterte Youth. Sasabihin mong mas maigi siguro kung gumawa kayo ng mga magagandang batas. Bakit hindi mo yan sabihin? Castro, bakit hindi mo yan sabihin kay Speaker Martin Romualdez na, Sir, pwede ba gumawa kayo ng magagandang batas at wag naman puro Duterte na lang? Walang pakinabang sa taong bayan ang inyong ginagawa. Di ba? Kung yan ang gusto mong, kung yan talaga ang salita ng Pangulong, di ba? Kasi sabi niya, lahat ng lumalabas niyan ay in behalf of the President, mga kababayan. Di ba? Bakit ganun? No? Ngayon na mayroong gumagalaw para sa taong bayan to impeach President Bongbong Marcos Jr., sasabihin nyo agad, magtrabaho ka. Parang sinasabi niya, magtrabaho nga kayo. Huwag kayong pa-impeach. Uy, kayo lang ba ang marunong? Diba? Nako, Atty. Claire Castro, mukhang sablay ka na naman sablay lagi yung mga tirada mo, Atty. Claire Castro Well, anyway, kayo po mga kababayan ang tatanungin ko, di ba? Pabor ba kayo doon sa sinasabi niya? Na gumawa na lang kayo ng magagandang batas? Where in fact, sa loob ng 3 taon, binira si Vice President Sara Duterte and the Dutertes, mga kababayan. May ginawa ba silang magandang batas? Hindi ko lang alam kung mayroon ba silang ginawang magandang batas, di ba, mga kababayan? Pero sa nakikita ko, parang wala naman puro bangayan lang ang nakikita natin sa Congress, di ba? Puro pag-imbestiga lang. Kaya nga nakaka-create kayo ng mga Quadcom Quadcom, Tricom, di ba? Kaya nga nakaka-create yung mga yan because nag-focus lang sila sa Duterte. Hindi po sila nag-focus para gumawa ng mga gawang batas na sinasabi ni Castro na pwedeng pakinabangan ng taong bayan. Wala tayong nakitang ganun, mga karabin natin. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, mga karabin natin, pakinggan po natin si Atty. Glenn Chong. Nako, may dayaan naman palang nagaganap. Eto, pakinggan po natin to. Grabe naman ito, may dayaan na naman. George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? 1 milyon. I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9.
Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Forton plus 12 konsihal. So yan mga kabayan, no? Kung nangyayari po yan sa ibang bahagi ng ating bansa, ang tanong ko mga kabayan, posible bang mangyari po yan dito sa amin, dyan sa inyo mga kababayan? Itong sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Diba? Bakit ganito? No? Dapat yung COMELEC po, ang pinaka-secured, no? Ang sistema. Dahil, kumbaga, sagrado po itong gagawin natin sa Lunes, di ba? We will be choosing, no? Leaders that will lead us, mga kabayan, in many years, di ba? Dapat pinaka-secured ang sistema ng COMELEC. Pero bakit ganito? May mga, di ba, yung nung nakarang araw nga, i-share din po natin dito sa ating channel, yung mga, at ibinalita rin sa mainstream media, di ba? Yung mga binilugan niya, hindi po shade yung nilagay niya ni ma'am, di ba? Nilagay niya star, square, triangle, rectangle, no? Heart, at saka dinikit niya pa yung pag-shade ng dalawang bilog. But still, binasa po ng counting voting machine, mga kaubayan. Diba? Hindi ba dapat ito ang pinaka-secured na machine? Na? Hindi ba dapat ito ang pinaka-secured na system? Dahil, gaya nga po ng sabi ko, I believe na sagrado po ang mangyayari. Kung walang dayaan, dapat. Diyan sa, sa COMELEC, mga kabayan. Sa Lunes, buboto po tayo pero, di ba, nakakapanghinayang kung mapupunta lang sa iba. Yung karapatan natin, di ba? Kasi karapatan natin yan Inaagaw ng iba yung ating karapatan, mga karibin natin. So, ang tanong ko lang, mga karibin natin, posible bang mangyari? Posible siguro dahil nangyayari na nga sa ibang bahagi ng ating bansa. Tulad ng sabi ni Atty. Glenn Chong. Di ba? Nako po. Sa Lunes na po ito. Magagawa niyo pa po ba yan ng paraan? Nationwide ito. Mga kababayan, hindi po ito isang barangay lang. Di ba? Yun yung dito, yung not acceptable sa parte ng ordinaryong Pilipino because we paid so much to the COMELEC, no? Magkano ba ang ng COMELEC budget? Tapos ganito lang, hindi magiging secured yung ating eleksyon, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng konting reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang mga pahayag ni PNP Chief General Marbel tungkol sa natanggap nilang order galing Ombudsman na mag-submit sila ng counter affidavit kaugnay sa isinampang reklamo ni Senator Amy Marcos laban sa kanila. So ito, may post ang News 5. Sasagutin po namin. Ang sinasabi po yung kami pong ombudsman na kung file na pinal po namin, we showed them na we are within the bounds of the law, kaya po namin because we're just implementing po yung kapag yung issue po ng ating pinaano po ng PCDC, na pinaano po ng PCF, Philippine Center for Translation kami pong ICC po. So nandito lang po kami, we're just helping the PCDC to implement the warrant of arrest. And your response to Senator Amy Marcos, kasi si Senator Amy, nag-request ito sa Ombudsman na kung hindi sa PNP and other government agencies na affidavit or formal paliwanag. Opo, we will answer to, but not too high. Sabi ko ang ginagawa lang po namin is really to assist po yung Philippine Center for Translation of Time in implementing a warrant of arrest na i-issue po ng ICC. Yun po yung nangyari sa atin. Kung hindi po, sabi ko nga, kawaho po namin na any warrant, na valid warrant, then we will implement it. So yun na. Mas mabuti pa itong response ni General Marbel
compare natin doon sa pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi dito is, sinabi lang niya na they are just assisting yung Philippine Center for Transnational Crime. Eh yung transnational crime na yan, center, iyon yung nakulong na ambassador. Yung Malabo din mga kababayan, no? Kasi sinasabi, assisting. Pag sinabi ng assisting, mga kababayan, you are just only the assistant, di ba? Pero sa palagay nyo ba, naging assistant si General Torre sa pag-aresto kay former President Duterte? Eh parang siya nga eh. Siya yung main character, no? Siya po yung main character na humuli kay former President Duterte. So, malabo rin yung sabi ni Marbel na they are just only assisting, no? Bakit? Bakit ganun nangyari? Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga ka-review. At mga kababayan, ang inyo pong opinion patungkol po sa video ito. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.